Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kami, O God, Lord, nagpupulit, nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa kalayaan na kami po ngayon ay makapag-aral, makapag-Bible study sa lugar na ito, Panginoon. At patuloy po, O God, Lord, ang bawat isa po sa amin ay sama-sama na nagpapakumbaba, naniniklohod sa inyong harapan. Patuloy niyo po kaming pangunahan. Patuloy niyo po kaming samahan, O God, sa pag-aaral po namin ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, O God, ay patuloy po namin maranasan ang inyong gabay at pangunguna, O God. Naniniwala po kami, Lord, muli sa oras na ito, kayo po ay gagalaw at kikilos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Praise God, purihin ang Panginoon. Muli ay isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At muli, salamat sa Lord sapagkat tayo muli ay narito upang patuloy na tayo ay sama-sama na makapag-aral ng buhay at makapangyarihan salita. Excited na po ba kayo na makapakinig ng buhay at makapangyarihan salita ng Diyos? Praise God. Sige po, ating ibigay ang the best clap offering para sa Panginoon. Praise God. Alam niyo po, sa gabing ito ay tunay nga na talagang ang Diyos ay mabuti sapagkat patuloy na kaya po tayo naririto, higit sa lahat ay una sa lahat ay para sa ating Panginoon Diyos. Kanina po, tayo umawit, sumamba, pumalakpak, ito'y para sa ating Panginoon. At ngayon naman po muli, ito pong ating gagawin na pag-aaral at ikinig ng salita ng Diyos, ito naman po yung para sa atin. Ito po yung spiritual food ng ating pong katawang spiritual. Kaya po, napakahalaga sa buhay ng bawat isang tao, yung pong paikinig, yung pong pagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat magiging malnourished ang kanya pong spiritual body kapag wala siyang ibinibigay na time para po magbasa, para po makinig ng Word of God. At paano po makikita po natin yung mga bata sa bansang Africa, even po sa ating pong bansa, mayroon po mga batang malnourished na luwa ang mata, malalaki ang tiyan, pero abnormal po yung katawan po nila. Maliit ang braso, maliit po yung dibdib, maliit yung paa sapagkat sila po ay kulang po sa nutrients, sa pagkaing literal. The same thing with us, kapag po yung ating pong spiritual life o spiritual body ay kulang po sa sustansya ng salita ng Diyos, ganun din po ang magiging itsura ng katawan ng isang taong spiritual. Magiging malnourished po siya. Pero kapag tayo po ay lagi pong uhaw, lagi pong sabik, lagi pong nagninilay-nilay, lagi pong nagbabasa ng Bible, ang ating pong spiritual body ay magiging malakas, magiging malusog. Kaya po, ito po yung benepisyo ng ganitong mga gawain sapagkat ang pinapakain po natin dito ay walang iba kundi ang ating pong katawang spiritual. Okay, magsimula na po tayo sa oras na ito. Ang akin pong ituturo ngayon sa inyo ay part 2 ng mga nakaraang panahon na itinuro ko po sa inyo. Ang ating pong topic ay right response in different situation. Kung inyo pong matatandaan, yung part 1 po nito ay akin na pong naituro sa inyo ng mga nakaraang mga Bible study natin. At ito po hindi natin natapos, kaya po yung ngayon, yung part 2 po ngayon, yung akin pong isi-share ngayon sa inyo. Okay? Ulitin ko po, ang ating pong topic ay right response in different situation. Ang tamang tugon sa iba't ibang sitwasyon ng ating pong sitwasyon ng buhay. Kaya po, may mga pagkakataon sa buhay po ng bawat isang tao, even po ng bawat isa po sa atin, na may nagaganap at may nangyayari na mga negatibong sitwasyon sa buhay natin na minsan ay hindi po natin inaasahan. Pero ang malaking katanungan, paano po ang magiging tugon po natin sa mga sitwasyon na hindi po natin inaasahan? Paano po tayo magre-response sa ating sitwasyon minsan na hindi po minsan natin inaasahan? Paano po yung atin itong magiging tugon sa bawat negatibong sitwasyon na po pwede po nating maranasan. Number 1,
in times of decision, there is guidance. Makikita po natin sa panahon ng pagpapasya, nandoon po ang gabay at patnubay ng Diyos. Sa bawat isang taong tunay na nananampalataya at naniniwala na ang Diyos ang patuloy na gagabay at papatnubay sa Kanya, ang patuloy pong mag-guide sa Kanya in any kinds of situation, sa bawat pagkakataon na tayo po ay nangangailangan ng right decision, nandyan po ang gabay at tulong ng Diyos sa ating pong lahat. Kaya po, napakahalaga po na kapag dumating po sa point ng buhay natin na meron po tayong gagawing major decision, napakahalaga po na sa Diyos natin kukunin at hihilingin at talagang hihingin yung tinatawag na right decision sa ating pong pagpapasya. Sabi po doon sa aklat ng Kawikaan chapter 3, verse 6, sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaya napakaliwanag po na ang nais po ng Diyos na sa lahat po ng ating gagawin, sa lahat po ng ating gagawing pagpapasya, sa lahat po ng ating gagawing pagpaplano sa buhay, napakahalaga po na lagi po nating aalalahanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos po lagi tayo magsasubmit. Sa Diyos po lagi tayo hihingi ng right wisdom, right knowing, right decision. At dito po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita in the book of Proverbs chapter 3 verse 6 na yung gabay at patnubay ng Diyos ay mararanasan po natin. Kaya po napakahalaga po mga kapatid na in times of decision, there is guidance. Kaya sa buhay po ng isang taong tunay na meron po talagang pagtitiwala, pananampalataya at takot sa Diyos, hindi sa magkakamali sa lahat ng kanyang paplanuhin, sa lahat ng kanyang tatahakin, sa lahat ng kanyang gagawin sa buhay kapag lagi nating kinoconsult ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. And also, napakahalaga din po na meron po tayong nilalapitan ng mga tamang tao para tayo po ay humingi ng payo, magpa-counsel. Kasi alam niyo po, minsan po, napakahirap pong mag-isip, napakahirap pong magdesisyon kapag minsan tayo mismo ang nakasalang sa hindi mga pangkaraniwang sitwasyon ng buhay. Wala lang pong iniwan yan sa larong chess kapag tayo po ang nakaupo at tayo ang sumusulong sa bawat move. Doon po sa larong chess, minsan nape-pressure tayo. Meron pong magagandang mga move, hindi natin minsan nakikita sapagkat nape-pressure tayo doon sa ating kalaban. The same thing, kapag tayo po ay nasa mga sitwasyong hindi maganda, mga negatibong sitwasyon, mga trials and problem, minsan naguguluhan po ang marami. Bagamat minsan alam niya yung gagawin niya, pero masyado siyang nape-pressure sa kanyang nararamdaman, sa kanyang physical, sa kanyang emosyon, sa kanyang isip. Minsan hindi po siya makapag-isip ng tama. Kaya napakahalaga higit sa lahat, sa Diyos po tayo kukuha ng tamang desisyon. And then after that, kailangan po din may makausap tayo ng mga tamang tao na gagamitin ng Diyos para magbigay sa atin ng magandang mga payo. Ng mga magandang gagawin natin according the great plan and will of our God. Kaya sabi po doon sa Proverbs chapter 12 verse 1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang taong matigas ang ulo. Makikita po natin kapag ang isang tao talaga ay marunong sumunod sa salita ng Diyos, marunong makinig sa kalooban ng Diyos,
Susunod din siya sa tamang tao na magpapayo sa kanya. Kahit alam niya na mahirap gawin yung ipinapayo sa kanya, pero susunod siya kasi yun ang manifestation ng isang taong may kababaan ng kalooban, may masunuring puso. Pero yung isang taong matigas ang puso, yung isang taong matigas ang ulo, hindi yan susunod kasi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi ng Kawikaan, chapter 12, verse 1, uulitin ko po, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Pero, yung ayaw mapaalalahanan, yung mga taong matitigas yaong ulo. Kaya napapahamak, napapaniwara ang mga taong hindi marunong kumonsulta at dumulog sa Diyos. Napapahamak ang mga tao na hindi marunong makinig ng tamang payo. Kaya napakahalaga po sa panahon na hindi na po natin alam ang ating gagawin sa mga pagpapasya sa ating sitwasyon, napakahalaga po yung guidance, yung galaw ng Diyos ang ating pong susundin. And the next point, in times of sorrow, there is comfort. Kapag dumating sa buhay po ng isang tao ang patong-patong at sunod-sunod na kapighatian, kalungkutan, kasipayuan, mga tiisin ng buhay, mga kapatid, manatili lang po tayo na ang Diyos ang po pwedeng gumalaw sa buhay po natin para maranasan po natin yung comfort comes from our Lord. Yung sinasabi ni Lord na kapahingahan ng ating kaluluwa, kapahingahan ng ating puso't isipan. Hintayin po natin na ang Diyos ang patuloy na magparanas po sa atin ng kapanatagan, ng kapayapaan in times of sorrow. Habang nabubuhay po tayo sa ibabaw ng mundo, ay hindi po maiiwasan na sa ating buhay ay hindi po tayo makakaranas ng mga kalungkutan, mga kapighatian. But ang pinakamasarap po na maranasan po natin ay yung kagalakan, yung kapayapaan, yung kapahingahan na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya po, ang tama pong tugon sa bawat pagkakataon na tayo po'y may lungkot, may bigat, may pighati, umasa po tayo na kahit gaano kalakas ang bagyo, ito'y hihinto, ito'y mapaparang. At pagkatapos ng malakas na bagyo, malakas na unos, may nag-iintay ng isang bagong bukang liwayway. Ito po yung aasahan lagi natin. Ito po yung lagi po natin talagang iniintay na pag-asa. Sa bawat sitwasyon na tayo po'y nandun sa panahon ng tiisin, ng kalungkutan, ng kabigatan. In the book of 2 Corinthians, chapter 1 verse 3 to 5. Sabi po rito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Praise God. Sino po yung pinapupuri sa atin? Sino po yung pinag-glorify sa atin? Walang iba kundi ang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. At Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa yung Diyos na mahabagin, Diyos na pinagmumulan ng kaaliwan. Ang tunay pong kaaliwan ay magmumula lang po at makukuha lang po natin, walang iba kundi sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po kapag dumating sa point ng buhay ng isang tao na parang gusto na po niyang wakasan yung kanyang buhay sapagkat sa patong-patong at sunod-sunod na kabigatan, kalungkutan, kasipayuan, mga tiisin ng buhay, kapag hindi po niya talaga naunawaan kung saan magmumula ang tunay na kaaliwan, tatapusin niya yung buhay niya sa isang karimari-marim na
desisyon ng kanyang buhay. Pero kapag naintindihan natin, kahit gaano kabigat, kahit gaano kalungkot ang pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin, pero ang kaaliwan na atin po pwedeng maranasan ay hindi makukuha sa mundo, hindi makukuha sa tao, kundi iti magmumula sa ating Panginoon Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Yan po ang sinasabi ng 2 Korinto chapter 1 verse 3. And then verse 4 up to verse 5, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tatanggapin natin, sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. This is the purpose of our God for us. Kung paano tayong tumatanggap ng kaaliwan sa mga panahon na tayo ay nakasubasob, nakalubog sa kalungkutan, sa mga tiisin. Pero nire-renew ng Lord yung ating mga kalungkutan at pinapalitan ng kaaliwan, kagalakan, kapayapaan at ang nais ng Panginoon. Kapag na-experience natin yung kaaliwan, yung kagalakan, yung kapayapaan na ibinibigay, ipinaparanas ng Panginoon, magamit tayo ng Diyos. Doon sa mga kapatid natin, doon sa mga kapwa natin na lugmok sa kalungkutan, tayo yung magamit ng Diyos. Kung paano naranasan natin dati yung lungkot, pighati, kabigatan, pero ipinadama sa atin ng Diyos ang kaaliwan, tayo naman ang magamit ng Diyos na maipahayag natin sa kanila, ma-share natin sa kanila, ma-encourage natin sila, ma-motivate natin sila na meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tunay na nagpapadama at nagpaparanas ng tunay na kaaliwan, kaligayahan at kapayapaan sa puso't isip ng bawat isang taong tunay na magtitiwala at mananampalataya sa ating Panginoon. And then verse 5, sapagkat kung gaano karami ang paghihirap dahil sa aming paikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang kaaliwan kay Kristo Jesus. Kapatid, papaanong napakarami natin pinagdadaanan at nararanasan ng mga kabigatan, kapighatian at tiisin sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero pangako ng Diyos, ganoon din karami ang ipaparanas na kaaliwan, kagahalakan, kapayapaan sa bawat isa po sa atin na patuloy na sumusunod ng buong katapatan sa ating Panginoon. Hallelujah! In times of sorrow, there is comfort. Comes from our God. Praise God. And then next point is, in times of trial, there is strength. Sa mga panahon ng pagsubok, ay may kalakasan. Sa mga panahon na hindi inaasahan, whether you like it or not, dahil sa mga trials, dahil sa mga problema, challenges ng buhay, maaaring manglupaypay ka, maaaring manghina ka. Physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Pero kapatid, sabi nga ng ating pinag-aaralan, in times of trial, there is strength. Sa panahon ng mga pagsubok, pero dito ka lalong kumapit, magtiwala at manampalataya at sumunod sa Panginoon. At doon, mararanasan natin ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Minsan po kasi mali eh. Mali po yung approach ng napakaraming Kristiyano. Even ang maraming taong walang tamang relasyon sa Diyos. Kapag merong pagsubok, merong panulupaypay, merong mga challenges ng buhay, hindi sila kumukuha ng lakas sa Diyos. Kumukuha sila ng lakas sa kanyang sarili. Limitado lang po yung lakas natin. Limitado lang po yung lakas ng mundo. Limitado lang po yung lakas ng ating kapwa. Limitado lang po yung lakas ng ating mga mahal sa buhay. Kaya kapag dito tayo kukuha ng lakas, mauubos to.
Kaya po ang tama pong response in times of trials, kukuha tayo ng lakas sa Panginoon. Sapagkat iba yung lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya naalala ko yung sinasabi ng Isaiah chapter 40, verse 31. Sabi doon, ang mga nagtitiwala kay Yahweh, ang mga tunay na nagtitiwala kay Yahweh o sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ano man ang kanilang pinagdadaanan, pero still trust of our God. Yung lakas nila ay matutulad sa pakpak ng agila. Tatakbo ng tatakbo pero hindi mapapagal. Lilipad ng lilipad pero hindi mapapagod. Kapag ang bawat isang tao ay natutong magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, anuman yung kanyang pinagdadaan ng unos, trials sa kanyang buhay, magpapanibagong sigla siya. At ang sabi ng Bible sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 2 to 3, mga kapatid, mag-alala kayo. Kapag kayo dumaranas sa iba't ibang pagsubok, iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya matapos nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Yung po palang mga trials, mga challenges, mga iba't ibang problema sa buhay natin kinakaharap, after po natin itong ma-overcome sa tulong ng ating Panginoon Diyos, dito patuloy pong tatatag, titibay yung ating pananalig sa Panginoon. Kaya po napakahalaga mga kapatid na patuloy po tayong magtiwala, patuloy po tayong sumunod at manampalataya sa ating Panginoon. Ano man po yung kinakaharap natin minsan, pero wag po tayong madi-discourage, wag po tayong maho-hopeless sa kabila po ng mga trials, mga challenges ng buhay. Doon lalo higit tayong magtiwala at manampalataya at patuloy pong sumunod ng buong katapatan sa Panginoon. At doon po natin mararanasan ang kalakas at katatagan na nagmumula sa ating Panginoon. Praise God. In times of trials, there is strength. Hallelujah. Pupunta na po ako sa application. Number 1, in times of having difficulties in making decision, consult God first. Sa mga panahon na tayo nahihirapan, magpasya. Sa Diyos tayo unang kumonsulta. Whether you like it or not, mararanasan po ng bawat isa po sa atin na mismong ikaw, parang nahihirapan ka mag-isip. Mismong ikaw, marami kang tanong sa sarili mo. Mismong ikaw ay parang hindi mo na maintindihan ang mga nagaganap sa kapaligiran at mismong sa buhay mo. Kapag ito'y dumating sa point ng buhay mo, kapatid, ang Diyos ang una mong konsultahin sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat, pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Kanyang magagawa sa ating buhay. Second application, in times when you are sad, seek happiness or joy in our God. Sa mga panahon na ikaw ay nalulumbay, nalulungkot, napipigati, hanapin mo sa Diyos ang tunay na kaligayahan. Sa Diyos natin hanapin ang tunay na kasiyahan. Sa mga panahon na parang ang paligid, ang damdamin mo, ang sitwasyon mo, ay napupuno tayo ng kalungkutan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi mahahanap at makukuha sa mga kaibigan, barkada. Ang tunay na kaligayahan ay hindi makikita
sa mundo. Ang lahat ng kaligayahang dinudulot ng mundo ay temporary lang. Pero dapat, sa panahon na tayo nalulungkot, napipighati, hanapin natin ang tunay na kaligayahan sa ating Panginoon Diyos. Ito pong ginagawa po natin ngayon. Ako po'y naniniwala na hindi po mawawala ng kabuluhan itong ating ginagawa para sa Panginoon. Itong ating ibinigay na time and effort para sa Panginoon. Even ang mga naka-tune in ngayon sa YouTube channel ngayon na nakikinig, I believe, I tell you, dahil ikaw ay nagbigay ng panahon at oras sa pagninilay-nilay at pakikinig na salita ng Diyos. Naniniwala ako, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang idudulot na kagalakan, kapayapaan at kasiyahan sa buhay nyo at sa buhay nating lahat. Ito yung napakasarap na kapag tayo'y nalulungkot, napipighati, nadidrain, na-empty, dali natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Patuloy tayong dumulog ng may kapakumbabaan, may pagpapasalamat, may pagpupuri sa Kanya. Pumunta tayo sa mga tamang lugar, tamang mga lugar, tamang pagtitipon. And I believe ang pangako ng Panginoon in the book of Matthew chapter 18 verse 20. For where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of us. Kaya sa bawat pagtitipon, bawat pagsamba, bawat gathering, bawat pagkasama-sama ng ating pinararangalan, ng ating pinag-uusapan ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumudoon siya sa kalagitnaan. And after that, hindi po pwedeng hindi natin maranasan yung kakaibang kasiyahan na hindi mo kayang ipaliwanag sapagkat sumasa atin yung kanyang espiritu at yung kanyang presensya na ang dulot ay tunay na kapayapaan, kaligayahan sa puso't isip natin. Kaya mga kapatid, patuloy tayo maging masigasig, patuloy natin bigyan ng panahon at oras ang ating Panginoon Diyos. Kahit sa mga panahon na tayo punong-puno ng kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, ito yung tamang panahon na patuloy na ibalik natin ang papurit pasalamat sa Panginoon. And even sa mga panahon ng kalungkutan, sa mga panahon na marami tayong tanong, sa mga panahon na parang hindi natin maintindihan yung nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran, even sa ating sarili, ito yung tamang panahon na patuloy nating hanapin sa Diyos ang tunay na kaligayahan. And then last application, in times when you have trials, ask God for help. Sa mga panahon na dumadaan tayo sa mga pagsubok, problema, ito yung panahon na humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sa Diyos na hindi bingi. Sa Diyos na hindi maramot. Sa Diyos lagi lang nag-iintay ng ating usal, dasal at panalangin na mayroong pagtitiwala na siya'y gagalaw at kikilos sa bawat isang tunay na humihingi at nagpapakumbaba at humihingi ng tulong sa Kanya. Bago tayo lumapit, bago tayo pumunta sa mga tao, sa mga bagay, sa mga sarili nating pamamaraan, ang Diyos muna ang unahin nating hinga ng tulong. Sa pamamagitan ng panalangin na may kapakumbabaan at pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Mga kapatid, ito yung part 2 ng ating tinapik ngayon. Right response in different situation.
In times of decision, there is guidance. In times of sorrow, there is comfort. In times of trial, there is strength. Everybody, stand up. Let us pray. Lord, thank you so much for this moment. Salamat, muli po napatunayan po namin buhay at makapangyarihan ng inyong salita. Salamat po, Lord. Tunay nga po, Lord, minsan sa aming mga buhay, hindi na po namin alam yung aming dapat gawin. Hindi na po namin alam kung ano po yung dapat po naming gawing pagpapasya. But, Lord, thank you so much. Sapagkat sa bawat pagkakataon na kami naguguluhan, nalilito, hindi namin alam kung ano dapat po namin gawing desisyon. Sa aming buhay, kayo po ay laging nandyan. Silapit lang ng isang panalangin na taimtim na may pagpapakumbaba. Kami po'y naniniwala na mula sa inyo na kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu, kayo ang magbibigay sa amin ng kaunawaan. Kayo ang magtuturo sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin. Even po, ang inyong mga lingkod ay pinagkalooban niyo po ng inyong Espiritu, wisdom and knowledge, na po pwede po na makapagturo sa amin kung ano po ang dapat gawin ng bawat isang naguguluhan. Salamat po, Lord, sa gabing ito. Salamat sa inyong salita. Sa mga panahon ng bawat isang tao'y nalulungkot, napipikati, bigat na bigat. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kapahingahan ay inyo pong ino-offer. Inyong ipinagkakaloob sa bawat isang tunay na lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, nagpapasakop at nagpapailalim sa inyong kapangyarihan. Sapagkat kayo ang may sabi, come to me, and I give you rest. Salamat, Panginoon. Salamat sa kapahingahan. Salamat sa comfort na inyo pong ino-offer sa bawat isang tunay na lalapit at susuko at magpapakumbaba sa inyong harapan. Sa mga panahon ng mga pagsubok, walang ibang makapagbibigay sa amin ng kalakasan, kundi kayo lamang po, Panginoon. Kaya po, maraming salamat sa gabing ito sapagkat merong kaming Diyos na nakilala. The God of Abraham, Jacob, and Isaac, na magbibigay sa amin ng lakas, magbibigay sa amin ng katagumpayan, magbibigay sa amin ng pag-asa, magbibigay sa amin ng pagpapala. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, O God. Maraming salamat po, Lord, sapagkat kayo po yung Diyos na nakilala po namin. Kayo po yung Diyos na amin pong pinagtitiwalaan. Kayo po yung Diyos na aming pag-asa, Panginoon, na ang dulot ay kaaliwan, kalakasan, kapayapaan, katagumpayan. Salamat. Maraming salamat. Panginoon, sa gabing ito, patuloy ko pong idinudulog sa inyo ang bawat isang kapatid na ngayon po ay narito sa gawaing ito, Panginoon. Hiling ko po't dalangin na patuloy na kayo po ay gumalaw at kumilos sa bawat isang kapatid na ngayon po ay narito, na nagbigay ng panahon at oras para po sa inyong gawain, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Pangunahan niyo po sila. Samahan niyo po sila, Panginoon. At maranasan po nila, Father God, ang inyong galaw at pagkilos sa buhay nila, Panginoon, God. Even po yung mga naka-tune in sa YouTube channel ng inyong lingkod. Hiling ko po't dalangin na patuloy, maranasan po nila ang tunay na kaaliwan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kalakasan, ang tunay na kaligayahan. Kayo po ang patuloy na gumalaw at kumilos sa buhay ng bawat isa.
Maraming salamat po, Lord, muli sa gabing ito, Panginoon. At muli po, O God, Lord, salamat. Muli po, Father God, naranasan po namin ang tagumpay at pagpapala na sa oras na ito, Panginoon, sapagkat kayo at ang inyong salita ang aming patuloy po, Lord, na pinagbulay-bulay, Panginoon God. Patuloy po, Amang Banal, sa oras na ito. Ang mga panalangin ito, O God, ay sa inyo po namin patuloy pong itinataas. Dalangin po namin na patuloy, Lord, na kayo ang patuloy po magparanas sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy po, Lord, sa akin pong sinasaysay na patuloy pong idaloy niyo po ang inyong presensya at kapangyarihan sa buhay ng bawat isang kapatid na ngayon po'y patuloy na nakinig at nagbigay ng panahon at oras para po sa inyong gawain. Muli po, Lord, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa papurit pa salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen.